John Ludwig Sigayapa from BSIT S2A. So ngayon, gagawa tayo ng panibagong activity dito sa ating Oracle VM VirtualBox. So sa loob nito, gagawa tayo ng another server installation, which is ang pipiliin natin is yung OS Server 2008, kung saan magkakaroon tayo dito ng server installation, setup requirements, Active Directory, then mag-i-install rin tayo ng DNS, tsaka mag-i-install rin tayo ng domain controller. So mag-i-start muna tayo sa pag-click ng new. So dito pipili kayo ng kahit anong name. So para sa akin, server 2008 OS. So dito, yung folder, ito yung path file, path or path location kung saan natin may kita. So sa ISO image, not selected muna to. Then sa version, ang gusto kong gawin is Windows 8 64-bit, since ito yung kaya dun sa aking ISO image na dinownload sa browser or compatible. So magna-next lang tayo. So sa base memory, pwede natin siyang gawing 4096 MB, and ilalagyan ko siya ng 3 CPU, yung processor. Sa 40 GB, iiwan lang natin siya ng ganyan. So next lang din, then click finish. So dito, after natin gawin yan, pupunta tayo sa settings, then network, papalitan natin ito as internal network, and sa storage, i-click natin yung empty, itong bilog sa gilid, and hahanapin natin yung Windows Server 2008 na ISO file. So, okay lang natin to. So, once na nalagay na natin lahat ng yon, we can start na itong server. So, dito naman, capture lang. So, next lang natin ito. Then, install now. So, dito, pipiliin natin yung Windows Server 2008 R2 standard na full installation. Next lang din. Then, scroll down lang tayo. Or pwede na natin i-click yung I accept the license terms. If gusto nyo pang basahin yan. So, next lang din. Then, ang pipiliin natin is custom and advanced. So, next nun is punta tayo sa drive options, new. Apply lang natin itong size. Then, okay. Then, after natin ma-apply is i-format lang din natin. And, okay. So, pag okay na lahat, next lang. And, hintay na lang natin ito ang installation. So, ngayon guys, after ng installation and restarting of our server, kailangan natin baguhin yung user password as we log in for the first time. So, okay lang to. So, maglalagay tayo ng new password. Ko-confirm lang din natin. And enter. So, ngayon, your password has been changed. Then, okay na rin tayo. So, ngayon, nakapasok na tayo dito sa ating OS server. And, ang una naman natin gagawin is ayusin yung computer information through setting the time zone and changing the computer name. So, dito, may set time zone. So, palitan natin yan. And first, change muna yung time zone. Pipiliin natin yung UTC 8, which is yung Beijing. Ito. Okay lang.
Then, yung date and time. Since ang oras ngayon is 12:54 ng madaling, 12:55. So, ng January 28, it is January 28, 12:55 a.m. 12:55 a.m. Yan. Okay lang. So, after natin palitan yung time zone and date and time, click OK. Then, ang next naman natin gagawin is palitan naman natin yung ating computer name. So, dito, pindutin natin yung change and palitan natin base sa kung ano gusto natin. Then, okay. Then, click apply. So, i-restart natin yung device para mabago yung name. So, dito naman, press Ctrl Alt Delete to log on. So, ang gagawin natin dito is i-click natin yung input sa ating Oracle VM Virtual Box. So, right control, input, keyboard, then insert Ctrl Alt Delete. So, to capture ulit. Then, ilagay na natin yung password na ginawa natin kanina. So, after natin malagay yung time zone and yung name, pupunta naman tayo sa customize this server and click add roles. Excuse me. So, dito, next lang. Then, ang pipiliin natin is yung pangalawa, which is Active Directory Domain Services. So, i-add required features lang natin yan. Then, next, and hintayin natin siyang mag-install. So, once na matapos yung installation, wag natin itong i-close. Instead, pwede natin pindutin itong close this wizard and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard. So, click lang natin to. Then, pipindutin natin yung Use Advanced Mode Installation. Next. And next. So, magka-create tayo ng new domain in a new forest. Then, next. So, bago pala natin to simulan, pwede tayong maglagay. I-click lang natin tong small na computer sa lower right, which is ito. Then, open network and sharing center. So, dito, pupuntahan muna natin yung change adapter settings. Click yung local area connection, right click, then punta tayo sa properties. Dito sa ating properties, pipiliin natin yung Internet Protocol version 4 or IPv4 and click yung properties. So dito, papasukan natin siya ng mga IP address, subnet mask, and yung ating prepared DNS server. So, for example, ito ilalagay natin, which is, i-click muna, ititik muna natin tong use the following IP address, 10.0.0.5, yung subnet mask, automatic na siya malalagyan. Then, dito naman sa preferred DNS server is 127.0.0.1. Then, okay lang din natin to. Then, pwede na natin siyang i-close.
So, once na malagyan na natin ng mga IP address yung local area connection natin, then balik tayo dito sa Active Directory Domain Services, kung saan yung FQDN natin is lalagyan natin yung forest root domain. So, any ano naman to, pwedeng ilagay, like may example dito. So, akin ang ilalagay ko is Gayapa S2A ethos220.com. Mas maganda na meron siyang .com, .org, .ph or any for last dito para sa ating domain. So, click next lang. So, itong domain.net BIOS name, pwede naman na siyang default or ikaw bahala kung ano yung gustong pipiliin mo. Then, dito, ine-next lang din natin to. And we wait natin. So, dito naka-check na yung DNS server natin. Next din natin. Yes. And so, ito na yung mga database folder, log files folder, and iba't ibang folder. So, ng ating mga database and mga log files. So, next lang din dito. So, pagdating naman dito sa administrator, kailangan natin bigyan siya ng password and i-confirm ito. Then, after nyan, click next lang din. And so, ito na yung pinaka-summary natin. Yung NetBIOS name, forest functional level. So, may kita nyo yung pinaka-summary ng gawa natin. Yung new domain name nakalagay na rin. And yung pag-configure natin ng server as the first Active Directory domain controller in a new forest. So, next lang din. Then, after nito is, i-wait lang natin itong DNS installation to finish. So, after na nung pinaka-DNS installation, may kita na natin na pwede na natin siyang i-finish. So, dahil na-install na natin to, kailangan muna natin i-restart yung ating device para mag-take effect yung installation na ginawa natin. So, ilalagin ulit natin yung ating account. May kita nyo, nakalagay na dun yung name ng device natin sa administrator. Ibig sabihin, nag-take effect na yung mga ginawa natin configuration. So, para ma-check natin yung mga ginawa natin, pwede tayong pumunta sa server summary under the server manager. So, pinutin natin to start. Search mo server manager, ayan na. Then, punta tayo sa ating server manager. Yun na. So, makikita nyo sa server summary yung pinaka-computer information natin. Wait lang, ayan na. So, ito na yung ating full computer name. Gayapa S2A.gayapasaethos220.com kung saan pinagsama yung name ng computer and yung domain. So, may kita nyo may local area connection na din tayo. Then, pwede na natin i-turn off yung ating server since nagawa na natin yung ating activity for today. So, yun lang and thank you for watching. So, turn off muna natin. Shut down. So, ito any comment lang naman to.